Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Naungkat sa ginawang impeachment trial ngayong araw ang confidential funds ng Davao City noong panahong mayor pa ng syudad, si Vice President Sara Duterte. Samantala, isang tao ang paulit-ulit na itinuturo ng testigong si Gina Acosta na siya umanong nakakaalam kung paano ginamit ang confidential funds ng Office of the Vice President. Ito ang balita ni Evan Alvarez. All in all, from 2019-2022, a simple math will tell us 1,840,000 pesos, almost 2 billion confidential funds sa Davao City binigay. Hindi nyo rin maalala yung total na yan. Tama po ba? 1.84 billion pesos ang kabuuang confidential funds ng Davao City mula taong 2019 hanggang 2022, mga taon kung kailan alkalde si Vice President Sara Duterte ng naturang syudad. Yan ang isa sa prinesenta ng prosekusyon sa pagtistigo ni Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President sa impeachment trial ni VP Duterte. Ngunit ayon kay Acosta, hindi na niya matandaan ang mga halagang 460 million pesos na alokasyon kada taon ng confidential funds sa Davao noong si VP Sara pa ang mayor nito. Hindi ko maalala, Yes, Your ma'am. Honor, kung ilan ay mauba na o yan ba ang confidential fund, Your Honor. Is it because, sabi mo, sa edad nyo, hindi nyo na maalala, ma'am? Di po ba? Contributor po ang edad ko, Your Honor. Nag-ugat ang mga ganitong tanong ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan upang mausisa ang kaalaman ni Acosta sa paghawak ng confidential funds dahil alam na alam umano nito na kasya sa loob ng 4 na travel bags ang halagang 125 million pesos. Pakisagot po, Ma'am Gina. Paano nyo nalaman na 4 na bag ang kailangan yung dalhin para sa 125 million? Ano po? Tansya ko lang po. Estimate lang. Opo, estimate. Hindi pa po nyo yun nagawa sa talambuhay ninyo? Wala po, sir. Okay. Dili pa po. Bago naging Special Disbursing Officer ng opisina ng Pangalawang Pangulo, naging Special Disbursing Officer rin si Acosta ng Davao City. Samantala, paulit-ulit naman itong itinuro si Colonel Raymond Dante Lachica, dating Chief Security Officer ng Office of the Vice President, patungkol sa kung sino ang may alam kung paano nagastos ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP. Anya, pinapirma niya si Colonel Lachica ng acknowledgement receipt. Ngunit pagkatapos itong magsumite ng Fund Utilization Report na siyang pagbabatayan ng liquidation na ipapasa sa Commission on Audit, babawiin naman ni Lachica kay Acosta ang resibong kanyang pinirmahan. Ang sagot naman sa akin ni ISO Officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa'yo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang mga transaction o ang operation doon is very sensitive information. Sensitive information po, Ma'am Gina. At saka confidential po ito. Kaya kung ano ang binigay ko siya yun na mga acknowledgement receipt, yun po, yun. Yun na yun. Ayon sa kanya, kay Colonel Lachica niya bineberipika ang tungkol sa paggastos ng confidential funds dahil ito ang nagpapatupad ng confidential activities on the ground. Una nang sinabi ni Acosta na kaya lamang niya ibinigay ang 125 million pesos kay Colonel Lachica ay dahil aprobado umano ito ni Vice President Sara Duterte, kahit hindi ito accountable officer para sa naturang pondo. Isa si Colonel Lachica sa nakalistang testigo sa impeachment trial ng Pangalawang Pangulo para sa alegasyong maanumalyang paggamit ng confidential funds. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Fake news. Ganito kung ituring ni Attorney Michael Powa ang napabalitang dialogue sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Giit ng tagapagsalita ng defense team, walang katotohanan ang umano'y pag-uusap ng dalawang opisyal. Fake news. Ano ba nangyari? Fake news. Parang ano lang yan. Parang yung laptop, yung pinato ko ng laptop mo kung ano man. So, fake news po yun. Nakatanggap ng medical report ang Senate Impeachment Court tungkol kay Edward Fajarda, ang dating Special Disbursing Officer ng Department of Education o DepEd, na nagkaroon ito ng brain stroke kaya hindi nakaharap sa witness stand. Nakatakda ng umupo bilang testigo si Fajarda kasunod kay Gina Acosta. Ipinag-utos naman ng presiding officer ng Impeachment Court sa Senate Medical Bureau ang pagsagawa ng independent verification sa medical status ni Fajarda. Hiniling na lang ng House Prosecution Team na maisalang si Fajarda sa September 7 kung kakayanin na nito. We are also in receipt of a letter from Gabriel Mendoza Law Offices and a medical certificate of Edward Fajarda, our supposed witness for today, tomorrow, and the next day, excusing himself from attending the 24, 25, and 26 trial because according to the letter and medical certificate, Mr. Fajarda was confined in the ICU for observation, although he's in a regular room now because he suffered from a stroke on the lower backside of the brain, according to the medical certificate. Before we excuse him as requested, the court is instructing and directing the head of the Senate's Medical and Dental Bureau, Dr. Sison, to examine the witness and validate the medical findings with his physicians. Samantala, hindi pa matiyak ng prosekusyon kung ihaharap na testigo si Colonel Raymond Lachica, ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Ito ay matapos na paulit-ulit itong ituro ni Acosta na siyang nabigyan ng ilang daang milyong confidential funds ng OVP at siyang nagpatupad ng confidential operations. Listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel Lachica, Your Honor, please. That is their call, Yes. Senator Judge Villanueva. Tatlong opisyal naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang hiniling na maisabina ng prosekusyon. Rerepasuhin ng Philippine National Police ang kanilang Standard Operating Procedure o protocol sa pagresponde sa mga delikadong sitwasyon. Ito'y matapos na maputulan ng kamay ang pulis na rumisponde sa isang lalaking nag-amok sa Camarines Sur nitong August 22. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ito po yung si Sergeant Miranya na ito po ay lalo lang nagpapaalala nga sa dangers na araw-araw pong kinakaharap ng inyong Philippine National Police. But despite this ay tuloy-tuloy po ang pagseserbisyo ng ating mga, especially ating mga frontliners yung nandun po sa ating field ng mga kapulisan. Nagpapagaling na sa paggamutan si Police Staff Sergeant Noli Miranya, ang pulis na naputulan ng kaliwang kamay matapos na rumisponde sa nag-aamok na lalaki sa Camarines Sur nitong Sabado, August 22. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, matagumpay na naikabit ang naputol na kamay ng pulis. We were told na naikabit po yung dalawang major arteries ng kanyang kamay. We are hoping na mabalik po, if not 100%, ang use of his arm ay yung hand rather ay meron pong konting anuman lang maibalik na movement or functionality ng kanyang kamay po. Kaugnay nito, pinag-aaralan na ng pambansang pulisya ang pagrepaso sa kanilang Standard Operating Procedure, gaya ng posibleng pagdadala ng protective shield sa mga delikadong operasyon. Paliwanag ni Police Colonel Co, may mga sinusunod silang proseso sa pagpapakalma sa nagwawalang individual.
Alam nyo kasi meron po tayong tinatawag na force continuum. Just enough force, we are told to apply just enough force to subdue the subject, proportional to the threat na kinakaharap po natin. That's why ang inyo pong Philippine National Police ay nag-invest na rin sa additional yung ating logistics para po sa pag-procure ng mga, especially ng non-lethal na weapons natin. Kaya po nakikita ninyo, ang unang-unang ano natin is presence muna ng ating kapulisan. Yun ay deterrent na. If that is not enough, meron po tayong pito, pagpapaalala na nandito kami. Pag umakyat pa po, mapupunta tayo sa batuta, sa taser, at kung ano-ano po pong iba na yun ang tinatawag na non-lethal. Lumalabas sa investigasyon na mentally challenged o may depresya sa pag-iisip ang suspect na umatake kay Police Staff Sergeant Miranya. Nasa maayos na rin aniya itong kondisyon matapos na mabaril ng mga sumaklolong pulis. Nagpapagaling rin po siya sa ospital. He sustained gunshot wounds sa thigh. Sa thigh po siya inano. Yun nga, para lang matanggal na yung mobility niya. Samantala, tiniyak naman ng pambansang pulisya ang pagbibigay ng karampatang benepisyo kay Police Staff Sergeant Miranya hanggang sa gumaling ito. Nakatanggap ng tawag ang grupo ni Police Staff Sergeant Miranya kaugnay sa nagwawalang lalaki sa lugar. Rumesponde niya ang mga ito at sinisikap ni Miranya na payapain ng lalaki nang bigla siyang tagain ng bolo na ikinaputol ng kanyang kaliwang kamay. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga binahang lugar sa probinsya ng Bulacan at Pampanga. Ilang agaran at pangmatagalang solusyon sa baha ang inutos na ng Pangulo sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Ito ang balita ni Nelmar Buhok. In the immediate term, siyempre, aayusin natin yung mga nasira at babalikan natin lahat ng mga nasira. Yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin, madalian para matapos ulit. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagsasaayos ng mga nasirang flood control sa Central Luzon kasunod ng matinding mga pag-ulan na naranasan sa malaking bahagi ng bansa noong nakaraang linggo dahil sa habagat. Ito ang isa sa mga iniatas ng Pangulo matapos ang situation briefing sa San Fernando City, Pampanga kanina. Kasama ni PBBM sa pulong ang mga miyembro ng gabinete, mga gobernador ng Central Luzon at iba pang opisyal ng gobyerno. Isa sa mga problema na pinaaksyonan din ng Pangulo ang mga palpak na flood control sa Bulacan. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, tatapusin agad nila ang mga agarang solusyon sa baha sa Pampanga at Bulacan. Para sa mga coastal municipalities natin, sa Bulacan specifically yung Hagonoy at Paumbong, sa Pampanga naman yung Masantol at sa Macabebe, ang immediate na solusyon talaga natin dyan is kailangan paayos o tapusin natin yung mga natenggang mga floodgate tsaka mga pumping station. Bukod rito, ayon kay Pangulong Marcos, may plano na rin ang pagtatayo ng mga dam na makatutulong upang hindi rumagasa ang tubig pababa sa mga komunidad. Immediately, there is a project for Sabo River Dams na 5 kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuhanan ng tubig. At yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Ayon sa National Irrigation Administration o NIA,
kailangan ng dam para hindi umapaw ang Pampanga River at hindi bahain ang mga nakapaligid na mga lugar. Nakita po ng NIA na 15 na tributaries ang bumabagsak po dito sa Pampanga River. Ano? So talagang no doubt na magbabaha nga po rito. At ang utos niya sa atin ay pag-aralan, magtatayo tayo ng mga dams upstream at para maipon muna yung tubig, magamit natin sa irigasyon, magamit sa bulk water, may power generation din siya. May mga dams na po tayo natapos. Ang pangmatagalang solusyon naman na nakikita ng Marcos administration ay ang pagtatayo ng tinatawag na Manila Bay Integrated Flood Control, Coastal Defense and Expressway Project. Isa itong mega dike na magsisimula sa Metro Manila at magtatapos sa probinsya ng Bataan. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. This is the long-term plan. Ayon kay DPWH Secretary Dizon, isa ito sa magiging solusyon upang hindi na bahain ang coastal communities lalo na sa Bulacan at Pampanga. Naisumiti na niya ang plano sa Asian Development Bank o ADB at magsisimula na ang feasibility study para dito. Na magiging kalye din yan at diking mataas. Kamukha yan nung ginagawa sa ibang bansa, tulad sa Netherlands, sa Imbawa. So yan, ginagawa na yung feasibility study niyan. Sumulat tayo sa ADB. Nalaman namin this year na tinanggap na ng ADB at gagawin na nila yung feasibility study na. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala si Senator Lito Lapid na ang dredging ng mga ilog ang susi sa pagresolba sa paulit-ulit na pagbaha sa Central Luzon. Binigyan din ni Lapid na dapat nang i-dredge ang Pampanga River dahil sobrang babaw na at nagdudulot ng backflow mula sa Manila Bay. Kailangan anya ito dahil ang Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija ay nagsisilbing catch basins kapag nagpapakawala ng tubig ang mga dam. Ngayong araw ay nag-ikot ang senador sa kanyang probinsya sa Pampanga na lubog pa rin sa baha. Hinihikayat ng Department of Energy ang publiko na maging aktibo sa pagsumbong sa pamahalaan ng mga iligal na koneksyon ng kuryente o mga jumper. Ito ay upang mabawasan ang system loss na kadalasang sinisingil sa mga consumer. Ito ang balita ni JP Nunez. We are calling on the public to report suspected electricity theft and electrical safety hazards through the eGov.ph platform. Hindi naman consumer ng kuryente ang gumagamit, pero sa consumer sinisingil. Ganyan ang system loss na nakikita sa electric bill ng mga consumer ng kuryente. Isa sa dahilan nito ay ang mga ninakaw na kuryente sa pamamagitan ng pagja-jumper o iligal na koneksyon at paggamit ng kuryente na hindi naman dumaan sa mga metro. Dahil dito, hinihikayat ng DOE ang publiko na mas paigtingin pa ang pagsusumbong sa mga nagja-jumper at issue sa mga wiring ng kuryente. Kabilang sa mga dapat isumbong ang illegal connection o jumper kung saan may kabling direktang nakakabit sa linya ng kuryente at hindi dumaan sa metro. Ang mga tampered meter o yung mga bukas at sirang enclosure, tinanggal na seal o pagbabago sa metro o koneksyon nito. At ang mga issue sa electrical safety hazard gaya ng mga kumikislap na mga kable, umiinit na metro, mababa o delikadong pagkakabit ng kable o iba pang mapanganib na kondisyon ng mga kable. Para sa mas madaling pagsusumbong, binigyang diin ng DOE ang paggamit ng eGov.ph app na maa-access sa smartphone. Piliin ang electric power concerns. Piliin ang uri ng concern na nais i-report, gaya ng illegal connection o jumper, tampered meter, o kaya naman electrical safety hazard. Piliin ang urgency ng inyong concern at ilagay ang kumpletong detalye ng inyong report.
Maaari ring mag-attach ng mga larawan bilang ebidensya o karagdagang suporta sa inyong report. Kapag kumpleto na ang lahat ng detalye, i-review ang inyong report at itapang report para ito ay masubmit. Pagkatapos mag-submit, itabi o screenshot ang inyong ticket number. Ito ang magsisilbing reference kung kinakailangang mag-follow up tungkol sa inyong report. At ayan, successfully submitted na ang inyong report. We also ask the public to report responsibly. Submit only what you have personally seen. Wag po mga fake news. Sa ngayon, paiigtingin din ng DOE ang pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government o DILG, electric cooperatives at distribution utilities para mabantayan ang pagnanakaw ng kuryente. Isinusulong rin ng DOE na mula sa 5,000 pesos ay gawing 50,000 pesos ang multa sa mga mahuhuling nagnanakaw ng kuryente. Wag na wag mo pang hayaan ang nagbabayad ng tama ang sumagot sa nakaw ng kuryente. Kung hindi tayo mag-report, tayo rin magbabayad yan. Huwag nating hayaan na ang magbabayad at tayo na nagbabayad ang sumagot sa mga ninanakaw ng kuryente ng iba. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas ayon sa Department of Energy. Ang gasolina madadagdagan ng 1 peso and 8 centavos ang kada litro. 2 pesos and 31 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang ang kerosene may dagdag na 95 centavos ang kada litro. Motorists will see increases in gasoline and diesel prices, driven by new developments with the war that have pushed up global prices. This is the difficulty with Philippines' long-time dependence on imported fuel. And this is the reality the Department of Energy is working to change. Kukumpiskahin na ng Bureau of Customs ang smuggled supercar na nakarehistro sa aktor na si Derek Ramsey. Ayon sa NBI, iimbestigahan pa rin ng aktor at ang mga dating may-ari ng nasabing sasakyan kaugnay ng rehistro nito sa Land Transportation Office. Itinanggi naman ng aktor ang aligasyong pagpupuslit ng sasakyan at nangako ng kooperasyon sa investigasyon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Dapat ito ay Porsche Spider 918. Ang dineklara rito ay Porsche Boxster. Anong ibig sabihin nun? Ang Boxster, ang halaga nung ipinasok ito noong 2021, hindi ito bababa sa 8 to 10 million. Sabi ng iba, 6 million. No? Ang Spider 918 ay hindi bababa between 50 to 100 million. Misdeclared vehicle ang supercar na pagmamay-ari ng aktor na si Derek Ramsey. Ito ang kinumpirma ng Bureau of Customs o BOC matapos mahuli ng Land Transportation Office o LTO ang sasakyan na gumagamit ng pekeng plaka. Paliwanag ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, idinideklara ng mga smuggler ang mga sasakyan na mas mababang klase upang pababain ang halaga nito. Sa ganitong paraan, mas maliit din ang buwis na babayaran sa pamahalaan. Masamang balita doon sa may-ari nito, ito ay talagang i-issuehan namin ngayong araw na to ng warrant of seizure and detention. Ibig sabihin, ito ay magpapasok sa isang proseso na ito ay magiging pagmamay-ari na ng pamahalaan. Sorry doon sa tunay na may-ari, alam naman natin na sikat siyang artista. Alam namin, gumawa rin kami ni ASEC Mark ng research at nakikita naman natin sa mga programa sa TV at sinehan, maayos na tao naman siya. Sasailalim niya ito sa preliminary investigation kung saan ipatatawag ang aktor at dadaan sa due process o kaukulang proseso. Kung makapagpapakita ng dokumento ang may-ari na siya ay biktima lang din sa issue, ay hahabulin ng nagbenta. Hindi ko sinasabing smuggler siya. Dahil binili niya lang ito sa nag-import. Hindi nga, binili niya ito sa isang kumpanya na J-Works
Ang J-Works ay ang negosyo niya, nagpapaganda yan ng mga sasakyan. Kung ilan ulit nagpasalin-salin ang ownership o pagmamayari ng sasakyan nito, LTO ang makakaalam nito. Subalit sa aming records, ang nag-import nito galing sa United Arab Emirates ang sasakyan na to. Ang shipper nito ay Emirates National General Trading. Ang consignee nung panahon na ipinasok ito sa bansa ay Tobirama Enterprises. At ang customs broker nito ay a certain Richard Singh Colasco. So, yaan ay kakasuhan namin ng smuggling. Sa bahagi naman ng LTO, patuloy pa rin iniimbestigahan ng ahensya kung paano nairehistro ang naturang sasakyan, gayong isa itong smuggled vehicle. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, bago pa niya mairehistro kay Ramsey ang supercar, ay may iba pang mga pangalan ang nakarehistro dito. Ngayon ho kasi siya yung current owner. Siya yung current registered owner. So lahat ho ng mga na-irehistro na ilagay yung pangalan doon at simula't sa simula, iimbestigahan po namin. Kasi nga yung may pagkakamali ho na nag-issuehan siya ng mga papeles, nag-issue ang LTO ng mga ganitong papeles. So hindi namin sinasabi na ligtas sila lahat kasi ongoing pa rin ho ang investigation. Sa social media post ni Derek Ramsey, iginiit nito na hindi siya smuggler o nag-import ng kahit anong sasakyan sa bansa. Anya, nabili niya ito 4 na taon na ang nakararaan sa isang nagngangalang John Lee ng J-Works gamit ang kanyang pinaghirapang pera. Wala anya siyang ideya sa issue na kinasasangkutan ng naturang sasakyan na binili niya in good faith. Naniniwala rin anya siyang maayos sa mga dokumento nito at legal na nakarehistro sa LTO. Handa rin ang aktor na magbigay ng mga hawak niyang dokumento o anumang impormasyon at makipagtulungan sa mga otoridad. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa na ng malalimang investigasyon ng Philippine National Police sa 13 opisyal at tauhan ng PNP Highway Patrol Group, National Capital Region. Ito ay matapos ang umano'y komprontasyon sa pagitan ng mga tauhan ng HPG at Bureau of Customs sa isang operasyon sa Bulacan. Ayon kay PNP Public Information Office, Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, inalis muna sa pwesto ang mga sangkot na pulis, kabilang ang hepe ng HPG ng National Capital Region. Sinasabing nagsagawa ng operasyon ng HPG NCR sa Bulacan, kaugnay ng mga peking sigarilyo, ngunit pagdating sa lugar, naroon na ang mga tauhan ng BOC. Katwiran ng BOC, sinisira na nila ang mga nakumpiskang peking sigarilyo, kaya't naroon sila sa lugar. We would like to make it clear na ang ating pong pagre-relieve at iniutos ng ating Chief PNP ang pagre-relieve ng mga personnel na ito ay doesn't mean na they were found guilty or of any wrongdoing. Ito po ay to pave the way for a fair and impartial investigation na hindi po pwedeng maimpluwensyahan ng mismong mga tao na hindi naman po maganda or hindi tama na ikaw mismo ang mag-iimbestiga sa iyong sarili. Maglalabas ng isang report ang Senado kaugnay ng panukala na gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Bagamat sang-ayon sa term fixing ang ilang election watchdogs, iginiit nila na dapat pa rin ituloy ang barangay at SK elections sa Nobyembre. Ito ang balita ni Dante Amento. It's not to extend but to fix. Gawing 5 taon ang termino ng barangay at sangguniang kabataan officials. Yan ang tinalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Local Government kasama ang Committee on Electoral Reforms and People's Participation kanina. Mabilis lang ang ginawang pagdinig at inaprubahan ang panukala sa committee level. Ayon kay Senator Francis Chis Escudero, ang may akda ng panukala maglalabas ng committee report upang isalang ang panukala sa talakayan sa plenaryo. We direct the Secretary to prepare a committee report so that it can be discussed
for plenary discussion. Subject to the amendments proposed by the parties which the subcommittee shall consider, including decoupling, sir. We shall consider it, as well as the points raised by the COMELEC. Dumalo ang iba't ibang stakeholders at ahensya sa pagdinig tulad ng Commission on Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, handa sila para sa pagdaraos ng halalan sa darating na November 2 ngayong taon. Pakiusap ng komisyon bago sana matapos ang buwan ng Setyembre ay magkaroon na ng malinaw na sagot kung matutuloy o hindi ang halalan. Nakatakda ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa susunod na buwan. Sa kasalukuyan, nasa 8 bilyong piso na ang nagastos ng COMELEC tulad ng pagprint ng balota at pagbili ng iba pang kagamitan mula sa 19 billion pesos na budget para sa BSKE. Samantala, suportado naman anya ng mayorya ng SK officials ang panukala. Ayon sa National Youth Commission o NYC, sa ginawa nilang survey, mahigit 78% ang pabor sa 5 taong termino. Based on the survey that we conducted, majority or 78.9% of those who were consulted were in favor of the 5-year term, while there were some who favored a 4-year term, particularly 21.1%. Those who were consulted stated that the 5-year term would enable them to pursue further and be able to provide a more proactive service. Sa kabilang banda, tutol naman ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL at ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa anumang panukala na ipagpaliban ang eleksyon sa Nobyembre. Ayaw natin ilagay sa alanganin na ang pag-uusap na ganito masyadong malapit na sa araw ng halalan. Kung ito ay pinag-usapan sana natin earlier pero hindi na natin po may babalik yan, Iminungkahi ng NAMFREL na bagaman suportado nila ang patakaran sa likod ng 5 taong termino, mas mabuting ituloy pa rin ang eleksyon sa Nobyembre. Ilapat na lamang ang 5 taong termino sa mga mananalong opisyal upang hindi muling maantala ang karapatan sa pagboto ng mga mamamayan. Hold the barangay and SK elections on November 2 as scheduled and apply the 5-year term prospectively to the officials selected in that exercise. Isa sa alang-alang ng subcommittee ang mga mungkahi sa kanilang report, kabilang na ang posibleng pagbabago sa petsa ng eleksyon upang maiwasan na matapat ito sa November 2. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine na nasa Winnipeg, Canada. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Posibleng maglunsad ng malaking opensiba ang Iran anumang araw ngayong linggo ayon sa isang opisyal ng Islamic Revolutionary Guard o IRGC. Samantala, pinayuhan ng isang eksperto ang Gulf States na magplanong mabuti kung sino sa Amerika at Iran ang pakikitunguhan. Ito ang balita ni Noel Poliarco. If they cooperate with the United States, we have no ceasefire. U.S. forces are based there. So they're a part of the aggression. If they assist the United States in trying to strangle our economy, they will be devastated. Dapat pag-isipang mabuti ng mga bansa sa Middle East kung susunod sila sa bantang economic warfare ng Amerika laban sa Iran. Ayon kay Iranian professor at strategic affairs analyst Syed Mohammad Marandi, manganganib ang maraming Gulf states lalo't nasa kanila ang maraming base militar ng Amerika at walang umiiral na ceasefire. Ayon kay Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaiei, kung nais ng Amerika na pabagsakin ang kanilang ekonomiya, titiyakin nilang mangyayari din ito sa US dahil walang langis na lalabas sa Strait of Hormuz at anumang partisipasyon sa economic war ng US ay ituturing nilang pakikilahok sa digmaan. The chair of the Supreme National Security Council, Dr. Rezaiei, said just minutes ago that there will be no oil or any other goods leaving the Persian Gulf, leaving through the Strait of Hormuz, if these regimes cooperate with the United States. And if they try to export their oil through other means, those will also be destroyed. So Iran is not joking. Iran is very serious. Nagbabala rin ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng isang malaking pagkilos laban sa Amerika sa linggong ito.
Ayon kay Professor Marandi, hindi lang sa aspetong pandepensa handa ang Iran, kundi maging sa ekonomiya, lalo pat si Rezaei ay isang ekonomista. The general has a PhD in economics, and therefore he will definitely play a role in developing this idea. When the United States initiates this new phase of economic warfare, we will have to deal with neighboring countries decisively and probably militarily. Nauna nang sinabi ni United States President Donald Trump na madadamay sa bigat ng sanctions sa Iran ang alinmang bansa na tutulong dito. Pero dahil sa kawalan ng ceasefire, hindi imposible na muling sumiklab ang digmaang pangmilitar sa dalawang panig. Magkaganon man, ayon pa kay Iranian Parliament Speaker Bagher Ghalibaf, titiyakin nilang babalik sa Amerika ang lahat ng ginagawa at gagawin pa nito ng laban sa kanila. Sa anunsyo ni US Treasury Secretary Scott Bessent, magsisimula ang pagpapatupad ng ANIA ay pinakamatinding economic sanctions ng US sa kasaysayan sa alinmang bansa sa Lunes, August 24, oras sa Amerika. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinondena ng ilang lider ng mga bansa sa Europa ang pinakabagong pag-atake ng Russia sa isang mall sa Ukraine. Ilang individual ang nasawi sa insidente habang daan-daan ang nasugatan, kabilang ang ilang menor de edad. Ito ang balita ni Bradley Ruguza. Tinamaan ng airstrike ng Russia ang isang shopping mall sa Kryvyi sa Dnipropetrovsk region noong Sabado araw sa Ukraine. 16 ang kumpirmadong nasawi at nasa 100 individual ang sugatan. Kalahati ang nasa ospital pa, kabilang ang 14 na bata. Ayon kay Ukraine, President Volodymyr Zelensky, wala na talagang pinipili ang Russia ng kanilang aatakihin. Malinaw na hindi lang militar ang pinupuntirya nilang pahinain, kundi ang buong populasyon na ng Ukraine. Gayunman, sinabi nitong gaganti pa rin sila. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Kinundi na naman ng mga leader ng mga bansa sa Europa ang kalunos-lunos na sinapit ng mga sibilyan sa nasabing pag-atake. Nangakong magpapadala ng missile interceptor si French President Emmanuel Macron kasabay ng panawagan sa ibang bansa na tumulong na rin. Bukod sa tulong na air defense, dadagdagan naman ng European Union ang sanctions sa Russia. At si British Prime Minister Andy Burnham nakatakda umanong personal na bumisita sa Ukraine upang makipag-usap ukol sa dagdag na missile supply. Bilang ganti, nitong linggo ay inatake naman ng Ukraine ang pangalawa sa pinakamalaking logistic hub at online retailer ng Russia, ang Ozon Warehouse sa Kolpino. Kasunod nito, inakusahan ni Russian President Vladimir Putin ang Ukraine na siyang nagsasagawa ng matitinding pag-atake sa Russia sa layuning pahinain ng kanilang ekonomiya. Pero ang totoo aniya, kung mayroon mang naghihingalo ang ekonomiya, yun ay sa Ukraine. Sa isang panayam, muling sinabi ng Russian leader na nakahanda naman silang makipagdialogo sa Ukraine, subalit dapat sa negosasyon ay base sa kung ano ang totoong nangyayari sa mga lugar ng labanan. Предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле. Pero ayon sa pinakahuling ulat ng international media, nagpaplano ngayong magpakilos ng nasa 300,000 ang Russia upang tuluyang masakop ang inaasam nitong teritoryo ng East Ukraine. Itataon umano ito ng Russia sa panahon ng winter. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang matinding sunog ang sumiklab sa Northern Nevada na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakokontrol. Dahil dito, isinailalim na ang lugar sa state of emergency. Ito ang balita ni James Bontuyan. Patuloy sa pagkalat ang tinaguriang Hawk Fire sa Northern Nevada na nagsimula ng Sabado ng gabi oras sa Amerika.
Nagdeklara na ng state of emergency sa buong Washoe County kung saan laganap ang sunog upang makakilos ng mas mabilis ang mga otoridad at maibigay ang lahat ng kinakailangang resources. Dahil dito, nanawagan si Truckee Meadows Fire Chief Richard Edwards sa mga residente na ihanda na ang mga dapat dalhin at kung makatanggap ng babala ay agad na magsilikas upang hindi na abutan pa ng sunog. If you're under a get ready evacuation or get set evacuation warning, please have your go bags ready, your important documents, your medications, your pets, your pet food, clothing, already packaged up and ready to go. If you have an opportunity, you have somewhere else you can go, get out of harm's way earlier, because when that evacuation zone switches to red or go now, you're going to have a very limited amount of time to get out of your neighborhood. Ayon sa opisyal, mabilis ang pagkalat ng apoy dahil sa malakas na ihip ng hangin at hindi rin agad masabi ang pabago-bagong direksyon nito. Nakiusap ito sa mga residente na sikaping maging ligtas upang hindi na sila aalahanin pa ng mga bumbero at maituon na ang buong operasyon sa pag-apula ng apoy. The Hawk Fire is a very dynamic incident for us as it's being driven by the winds. The wind-driven fires move very rapidly into our residential areas, creating a lot of challenges for our firefighters to save homes and protect lives. So if you have the opportunity, if you can get out now, and so our firefighters can focus on structural firefighting protection and putting out this fire. Nagpapatuloy naman ang mga otoridad upang mapigilan ang pagkalat ng sunog, subalit sa ngayon ay zero containment pa rin sa mga apektadong lugar. Ilang mga bahay ang tuluyang natupok sa dinadaanan ng Hawk Fire na ayon sa ulat ay human causes ang pinagmulan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon. James Bontuyan, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi hadlang ang magkaibang wika at kultura o kahit pa ang layo ng distansya para magkasundo sa isang adhikain ang dalawang magkaibigan. Ang kwento nila, isang inspirasyon sa lahat na lalong pinaigting ng kanilang madamdaming pagkikita. Ito ang balita ni Marge Palayo. Emosyonal ang reunion ng magkaibigang sina Ronald Saikausi at Yin Yugen nang magkita makalipas ang 27 taon. Nagtatrabaho noon si Ronald bilang history teacher sa Laoyang, China nang mapanood sa telebisyon ang kwento ni Yugen na nagtitiyagang magtanim ng puno sa maladisyerto nilang lugar sa Inner Mongolia region. Upang makatulong, nag-ipon ng pondo si Ronald na umabot ng $5,000 upang maibili ng 50,000 na piraso ng binhi ng sari-saring puno para sa proyekto. Makalipas ang halos 3 dekada, ang maliliit na binhi ay lumago na, gaya ng paglago ng pagkakaibigan ng dalawa. This is a dream come true from a lady who is the hero of the story, not me. But she made a promise 27 years ago and she kept her promise. I never thought I would see her again. It is a miracle, but it shows that cultures and people can still keep promises. Ang proyekto ay nagsisilbi ngayong legasiya at simbolo ng kanilang pagkakaibigan na nagbibigay inspirasyon sa marami. Ayon kay Yugen, gusto niyang ilibot si Ronald sa loob ng gubat ng mga puno ng kanilang proyekto at ipatikim ang mga prutas mula sa mga ito. May mensahe naman si Ronald sa lahat sa mundo mula sa aral ng pambihira nilang pagkakaibigan ni Yugen. A very simple history teacher from America can meet a simple Chinese woman from the desert and create this forest. American people and Chinese people live on one earth. We need to focus on our similarities. I'm not an angel. I learned a lesson. No small act of kindness will ever be wasted. Marge Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Winnipeg, Canada, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Nangako ang Philippine National Police na pagbubutihin ang serbisyo sa publiko. Ito ay matapos makakuha ng mataas na trust rating sa katapos lang na survey ng Okta Research. Base sa ulat, kinilala ang PNP bilang most trusted and best performing agency sa ikalawang quarter ng 2026 kung saan nakakuha ito ng 65% na trust rating habang 63% naman ang performance rating na nakuha ng PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Colonel Allen Reyco, magsisilbi itong inspirasyon sa kanila para mas lalo pang pag-igihan ang kanilang trabaho. Malaking bagay po ito sa amin, ang tiwalang ito, pero higit po sa pagkilala, magsisilbi po itong inspirasyon para lalo po namin pagbutin ng aming serbisyo, patatagin ang disiplina at integridad at tiyakin na lalo mas mabilis, tapat at mas nararamdaman po ang serbisyo ng Philippine National Police. Natapos na ang investigasyon ng Philippine National Police sa mag-iinang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanilang sasakyan sa San Rafael, Bulacan. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Colonel Allen Reyco, naisumiti na ang resulta ng investigasyon kay PNP Chief General Jose Nartates Jr. at maging sa pamilya ng mga biktima. Gayunman, hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang PNP, bunsod na rin ng hiling ng pamilya na igalang ang kanilang privacy. So natapos na po ng Police Regional Office 3 ang kanilang investigasyon and it was already submitted. Yung report, final report was already submitted to the Chief PNP. At ang ating pong mismong Regional Director sa PRO3 ay nakipag-ugnayan na rin sa pamilya at nagbigay na po ng initial na report. Ngayon sa ano pong kahilingan ng pamilya ng nasawi at sa to respect their privacy ay hanggang doon na lang po ang ating maibibigay at pwede po siguro kayong mag-ano sa pamilya kung ano po ang nangyari. Ang 31 anyos na ginang at ang dalawa nitong mga anak na 9 at 4 na taong gulang ay nasawi ng pagbabarilin sa loob ng kanilang sasakyan noong Biyernes. Ilang bagong mga pangalan na lumitaw sa impeachment trial ngayong araw na umano'y mga nakatanggap din ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Samantala, pinagbawalan ng Senate Impeachment Court ang prosekusyon sa paggamit ng ilang mga termino habang umuusad ang paglilitis. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Do you have personal knowledge? Sa Tagalog, nakita mo ba si Colonel Lachica na nagbigay ng 100,000 pesos in confidential funds sa isang Antonio Pagong? Yes or no? Nakita mo ba si Colonel Lachica nagbigay ng perang iyan, 100,000 pesos to Antonio Pagong? Nakita mo ba siya o hindi? Isa lamang ang Antonio Pagong sa mga bagong pangalang lumutang sa ika-17 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batayan sa mga ipinaresentang acknowledgement receipt ng prosekusyon mula sa Office of the Vice President patungkol sa confidential funds ng tanggapan. Sa mga resibo, nakapirma si Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa at Suniso P. Belat bilang mga individual na nakatanggap ng 100,000 pesos. 250,000 pesos naman ang natanggap umano ni Don Piang, habang tig 150,000 pesos naman ang na-receive ni na May Pamana at Shane Ngit-Ngit.
Sa lahat ng pangalang nabanggit ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan, wala sa mga ito ang personal na nakita ni Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP, na binigyan ni Colonel Raymond Dante Lachica ng pera. Paliwanag nito, siya lamang ang nag-disburse ng pera, ngunit wala siya sa lugar kung saan isinagawa ni Colonel Lachica ang mga umano'y confidential operations. Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund. At saka, Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Confidential po yun. Ayon pa kay Acosta, napansin niya na ang ibang acknowledgement receipt ay kulang sa petsa, pirma o di kaya'y pangalan. Ngunit dahil ayon umano kay Colonel Lachica, confidential at sensitive ang mga impormasyon, tinanggap niya ang mga ganitong paliwanag. Samantala, hindi naman tinanggap ng Senate Impeachment Court ang mga salitang modus operandi at scam habang nagsasagawa ng direct examination ng prosekusyon kay Acosta. Unang ginamit ni Attorney Ligutan ang salitang modus operandi para ilarawan ang umano'y nakagawian sa opisina ng Vice Presidente pagdating sa paghawak ng confidential funds. Ma'am, hindi po ba ito yung nagiging method of procedure? May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha? Method of procedure, ito yung modus operandi nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi banded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi in English, in simple English, it means method of procedure, nakagawian, practice, modus. Tinutulan ito ng depensa maging ang impeachment court. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, may mas marapat na terminong pupwedeng gamitin ang prosekusyon. Counsel, we both know modus has a secondary and double meaning. We can always use, is this the standard operating procedure that you followed when you were SDO in both Davao and under the OVP? Samantala, scam naman ang salitang ginamit ni Attorney Ligutan para ilarawan ang paghawak ng OVP ng confidential funds, bagay na pinatanggal sa record ng depensa. Ma'am, Po. hindi ba ito isang scam o tahasang panlililag sa pera ng kababayan? Argumentative. Counsel, it's not only argumentative but kindly use appropriate language as well inside this court. Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor. It's very much pertinent. I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Hindi naman binago ni Attorney Ligutan ang forma ng kanyang pagtatanong. Sa halip ay piniling tapusin ang yugto ng direct examination kay Acosta. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ginawang paglilitis kanina, sinilip ang kakayahan ni Gina Acosta bilang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Samantala, tinuligsa naman sa paglilitis ang paulit-ulit lang magnasagot ni Acosta sa mga tanong sa kanya. Mula sa Senado, ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Rosalie, ito na ba ang huling pagtatanong kay Gina Acosta? Tama ka dyan, Monica, natapos na yung direct at cross-examination kay Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan natin, siya yung kauna-unahang hostile witness ng House Prosecution Team para sa Article of Impeachment na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation. Sa kabuuan, 2 araw na sumalang sa paglilitis si Acosta.
Naungkat ang kakayahan ni Acosta bilang Special Disbursing Officer o SDO ng tanggapan ni VP Duterte sa impeachment trial. Sa gitna ito ng kawalang kaalaman sa confidential operations na ipinatupad ni Colonel Raymond Dante Lachica, dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG. Kay Colonel Lachica, inirelease ni Acosta ang ₱100 milyong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ilang ulit tinanong si Acosta kung papaano nito binirepika kung napunta nga ba sa tamang recipient ang pondo bilang accountable officer ng confidential funds. Documents na sinabi nyo rin kanina, klarong-klaro, crystal clear, na wala kayong personal knowledge or personal na nalalaman. Yes, Your Honor. O pag-verify na ko sa iya, ibig sabihin mag-verify yung pagpangutanan ako sa iya, Your Honor. Sinabi nyo kanina na wala namang requirement, na may alam sa confidential activities, walang training, pero hindi po ba ma'am na requirement sa SDO yung pagkakaroon ng common sense? May utak po ako, Your Honor. Yes, ma'am. Sa pagtatanong din ni Senator Judge Raffy Tulfo, inusisa si Acosta kung ano ang tingin nito sa kanyang sariling kakayahan. Duda ng Senator Judge, bulag ang ginawang pagsunod nito. Sa gitna ito namang questionabling acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President na isinumite ni Colonel Lachica kay Acosta. Tanong ko na lang, how would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako ng pagkatao, Your Honor. Correct. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Bukod naman sa prosekusyon, pinuna rin maging ng ilang senator judges ang tila paulit-ulit na sagot ni Acosta sa mga tanong sa kanya, gaya ng kung bakit nito ay nirelease kay Colonel Lachica ang ilang milyong pisong confidential funds at bakit ito tiwala kay Colonel Lachica sa ulat o mga dokumentong isinumite nito sa kanya kaugnay ng paggamit ng confidential funds. In your utilization report submitted to Senate President Mig Subiri, you had 132 areas nationwide, your activities within 11 days and even over the holidays. So kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa. Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement, siya po ang mag-conduct ng confidential, siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. So kaya niya yun, expertise niya 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel Lachica. Hindi ko yan masabi, Your Honor. Kasi ang alam ko lang, si Colonel Lachica po, ay siya po ang itinalaga na Security Officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming Commanding Chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ay, para, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Kinumpronta naman si Acosta ng ilang senator judges kaugnay ng recipient ng confidential funds, kabilang na ang may mga nakasaad na ontiveros at lapid sa acknowledgement receipts. Noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko.
Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa? Tinanong ko na yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel La Chica. Tapos ang sagot ni Colonel La Chica, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential plan. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 lapid na nando doon. Yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor. Samantala, binigyang diin naman ni Acosta, siya ang accountable officer sa confidential funds ng Office of the Vice President. Tinanong din ito kung alam ba nitong posible itong makulong sakaling mapatunayan ang irregularidad sa paggastos ng confidential funds. Alam niyo po ba, Miss Gina Acosta, na ikaw yung maaring makulong kapag napatunayan sa isang criminal court yung crime, for example, ng plunder. Alam niyo yung gravity ng isang kaso for plunder? Hindi niyo alam, ma'am, na between you and Colonel La Chica, kasi Colonel La Chica ay wala namang track, walang trace sa mga dokumento. Ikaw yung po pwedeng makulong for misappropriation of confidential funds, hindi si Colonel La Chica. That question is so simple. Alam niyo po ba yan? Yes, based sa GC po, ang accountable officer po ay ang SDO. Kaya po, ako ang accountable officer, kaya I see to it na merong makuha akong, documents po na maibigay si Colonel La Chica after po, matapos po ang pag-implement ng confidential activities, Your Honor. Okay. Kasi ako po ang magagawa ng liquidation kasi ako man po ang accountable officer, Your Honor. Hindi naman naiwasan ni Acosta na maging emosyonal nang matanong tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa. Anya, umuwi siya sa Davao kamakailan para makita ang kanyang asawa. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry. Monica, bukas naman 18 araw ng impeachment trial ang susunod na isasalang sa witness stand ng prosekusyon ay si Lemuel Ortoño, Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Inaasahan din natin na idedeklara ng impeachment court na isang hostile witness si Ortoño. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos. Tinutukoy na ngayon ng Department of Justice at ang National Bureau of Investigation ang umano'y groomers na nag-iimbita sa mga batang naglalaro ng online games na sumali sa group chat. Sa nasabing group chat umano, tinuturuan ng mga ito na gumawa ng krimen o karahasan. Samantala, inirekomenda naman ng Tacloban City Prosecutor's Office sa panagutin ng mga may-ari ng baril na ginamit sa school shooting kamakailan na kinasasangkutan ng 2 menor de edad. Ito ang balita ni Benedict Samson. May mga groomers po na tinatawag doon where they are enhanced yung level of violence, yung level of getting more points. But this is on particular details po, this is subject of ongoing law enforcement activities, no? Magkatuwang na inaalam ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation ang impormasyon ng umano'y groomers. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, ito umano ang nag-iimbita sa isang bata na naglalaro online para sumali sa isang group chat. At kapag kasali na ang isang bata sa sinasabing GC, dito na umano nagaganap ang pagtuturo ng groomers para sa paggawa ng krimen. Kaya ang appeal nga ho namin sa publiko is, let's watch our kids, let's watch people we love, regarding yung sa engagement nila in all these games. Apparently benign
walang ano, but when they are invited into these chat rooms, no, doon na po nag-i-start yung engagement, and this is really disturbing po. Kaugnay nito, inihayag naman ng NBI na may natuklasan sila na may ginagawa rin umanong plano ng pag-atake sa ibang paaralan ang minamatyaga nilang grupo. So we treated it as not an isolated case, but it is designed na ganyan talaga na gagawin nila. And we monitor that meron pang mga nakaschedule sila ng mga previous attacks in the coming months. In fact, there is a group chat na meron sila that we used to monitor pero nag-disband sila. No? Samantala, sinabi naman ni Justice Secretary Bida na posibleng sampahan ng criminal liability ang may-ari ng baril na ginamit sa shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City noong buwan ng Hunyo. Ayon sa kalihim, naglabas na anya ng resolusyon ang Prosecutor's Office sa Tacloban City para sampahan ng reklamo ang natukoy na gun owner sa naturang pamamaril. Kinasangkutan ito ng 14 at 15 years old na menor de edad. Lumabas din sa investigasyon na pulis ang tiyahin ng isang child conflict with the law. As of today, the owner of the gun in the Tacloban shooting, our local prosecutor's office in Tacloban already issued the resolution indicting the owner of the gun for criminal negligence. No? Kasabay nito, iginigit naman ng isang mambabatas na nararapat na maging patas at huwag pairali ng DOJ ang religious profiling sa nangyari namang shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ayon kay Akbayan Party List Representative Dada Kiramismula, nagkakaroon umano ng human rights violation. Kaming mga Muslim, we are against extremism and terrorism, influencing our children. But we have to ask DOJ on our law enforcement agencies to ensure that religious profiling is avoided, as it could also put Muslim communities in danger of human rights violation. Pag Muslim sinasabing terorista, pero pag Katoliko o iba pang mga relihiyon hindi sinasabi, 'di ba? So sana iniiwasan po natin na ma-include yung religion instead of focusing on the religion. Let's focus on the problem itself. Hindi po religion ang problema dito. Well, the Department of Justice would be consistent with all this. Wala po ditong labeling, walang ano. We will just look at where the evidence will lead us. We will look at this guided by the Lady Blind Justice kung ano lang po yung ebidensya. Wala pong dagdag, wala pong kulang dun sa aming gagawin po investigasyon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang tugboat na may kargang 15,000 litro ng diesel ang lumubog sa karagatan malapit sa Botolan, Zambales kaninang umaga. Ligtas naman ang 10 crew nito at wala rin nasaktan sa insidente. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Initially nakita nila na may pumapasok na seawater. So at naging mabilis yung listing sa starboard o sa right side. Kaya nag-abandon ship rin itong 10 crew na ito, and yun nga, hanggang sa tuluyan na siyang lumubog. Isa-isang tumalon palabas ng tugboat ang 10 crew habang unti-unti itong lumulubog. Ilang minuto lang ang lumipas, tuluyan ng lumubog ang barko. Nakuha na ng video ang insidente kaninang alas 7:46 ng umaga sa Barangay Bangan, Botolan, Zambales. Nakasakay sa tugboat ang 10 crew ng isang salvaging company nang mangyari ang insidente. Ayon sa Philippine Coast Guard, isinasagawa ang emergency salvage operation sa tugboat matapos itong tumagilid noong August 14. Noong August 22, nagsagawa ng paunang salvage operation ang mga otoridad at narefloat ang tugboat. Dadalhin na sana ito sa Bataan para i-dry dock nang muling magkaroon ng problema habang hinihila ito. And then August 22, nag-conduct na ng paunang salvage operation at ngayong araw, actually, tapos na sana siya at na-refloat na siya, kaya lang habang hinihila siya papunta sa Bataan for dry docking, napansin ng tao ng crew na parang tumatagilid at pinapasok ng seawater etong barko. At napansin nila na medyo mabilis at progressive yung pag-increase ng listing sa starboard side. Agad namang nagsagawa ng abandon ship ang 10 crew at nailigtas lahat. Wala namang naiulat na nasaktan sa pangyayari.
Ayon sa PCG, maalon sa lugar nang mangyari ang insidente kaninang umaga. Batay sa paon ng investigasyon, may narinig umanong malakas na kalabog mula sa tugboat bago ito lumubog. Sinusuri ng mga otoridad kung posibleng may tinamaan itong nakalubog na metal debris sa ilalim ng dagat, kabilang ang bahagi ng isang dating lumubog na barko sa lugar. Posible ring nakadagdag sa pagtagilid at pagkawala ng stability ng tugboat ang malakas na alon sa dagat. Ang nakikita ang posibleng teorya nito is baka tumama o may tinamaan na mga submerged metal debris sa ilalim. At of course, dinagdagan nitong sea condition sa area. Tinatayang 15,000 litro ng diesel ang karga ng tugboat nang lumubog ito. Ayon sa PCG, intact naman ang fuel tank ng tugboat. Agad na nagsagawa ng shoreline patrol ang Coast Guard sa bahagi ng Bukaw River at sa paligid ng lugar kung saan lumubog ang tugboat para ma-monitor ang posibleng pagtagas ng langis. Naghanda rin ang PCG ng absorbent pads at iba pang oil spill response equipment sakaling may makitang bakas ng petroleum products sa dagat. Tiniyak ng PCG na nakahanda silang tumugon sa posibleng oil spill at tutulong sa muling pagpapalutang ng tugboat upang hindi maapektuhan ang mga residente sa lugar. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Saudel at ngayon ay tinatawag itong bagyong Obet. Alas 4 ngayong hapon namata nito ng Pag-asa sa layong 1,350 kilometers east-northeast ng dulong Hilagang Luzon. Taglay ni Typhoon Obet ang lakas na hangin na 165 km per hour at bugso na aabot sa 205 km per hour. Ayon sa Pag-asa, walang indikasyong tatama ang mata ng bagyo sa anumang bahagi ng Pilipinas. Ayon pa sa Pag-asa, aabot lamang sa 12 oras mananatili sa PAR ang bagyong Obet at tutuloy na sa timugang bahagi ng bansang Japan at hilaga ng Taiwan. Gayunman, palalakasin pa rin ng bagyong Obet ang habagat na siya namang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Base sa forecast ng Pag-asa, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Northern at Central Luzon, maging sa Cavite, Batangas at Rizal. Makararanas din ng biglaang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Naglagay ng chlorine ang ilang residente sa Apalit, Pampanga bilang pansamantalang paraan upang mabawasan ang masangsang na amoy ng tubig baha na matagal nang nakatenga sa kanilang lugar. Samantala, isang subdivision naman ang iniwan na ng mga residente dahil mataas pa rin ang tubig baha. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Dency Andres. Mas gusto ko na ho yung amoy swimming pool kaysa amoy imbornal. Bagaman bahagya ng humupa, hindi pa rin lubusang nawawala ang baha sa Highview Hill Subdivision sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Katunayan, hanggang ngayon ay umaabot pa rin sa bewang ang tubig sa ilang bahagi ng subdivision. Dahil ilang araw nang nakatenga ang tubig baha, naiipon na ang sari-saring dumi at lumot at bumabaho na. Dahil dito, naglalagay ng chlorine ang ilang residente upang mabawasan ang masangsang na amoy. Ayon kay Mang Maning, kaya niyang tiisin ng amoy ng chlorine kaysa naman sa mabahong amoy ng tubig baha. Gayunman, nilinaw niyang tamang dami lang ng chlorine ang kanilang ginagamit. Ito po kasing lugar namin, pinakadulo na ng baha. Pagka dulo ng baha, pag may dumadaan ng mga sasakyan, mga tricycle, yung dumi lahat, dito na pumupunta sa dulo. Ang nangyayari, naiipon yung lumot, naiipon yung dumi. Dito po sa subdivision namin, mukhang yung mga septic tank, ang outlet, dito rin sa dito rin sa kalsada, kaya halo-halo na po yan. Masangsang na po ang amoy, masakit po sa dibdib. Pagka nilagyan po natin ng chlorine, nanyo-neutralize po yung amoy ng imbornal,
yung amoy ng bakterya. So pati po yung mga dumi-dumi nawawala. Namamatay ang bakterya, pati po yung amoy po, yung masangsang na amoy nawawala po. Si Aling Jeneline, madalas na isinasara na lang ang mga bintana para hindi pumasok ang amoy. Minsan nilala kami yung mga bintana para hindi lang talaga pasok yung amoy. Minsan, buti na lang naglalagay sila ng chlorine sa tubig baha para kahit paano iwasan nasangsang amoy talaga. Pero hirap talaga sa Makikita sa aking paligid ang level ng tubig baha na patuloy na nararanasan ng mga residente dito sa Highview Hills Subdivision na halos 1 buwan na ring nananatili at dahil sa matagal na pagkakababad, bukod sa perwisyo o sa baha na nararanasan ng mga residente rito, isa pang nadagdag sa kanilang mga alalahanin ang amoy ng tubig baha. Sa barangay San Vicente, walang magawa ang mga residente kundi ang lumusong para makapamalengke. Sa palengke hanggang hita pa rin ang tubig, pero marami na rin ang namimili dahil anila tuloy lang ang buhay at dahil kailangan na. Mistulang ghost town naman ang Camellia Homes sa barangay Paligi. Maitim at nakaimbak ang tubig sa ilang bahagi ng subdivision at halos wala ng tao sa mga bahay. Giit ng mga residente, hindi sapat ang pansamantalang solusyon para matapos ang problema sa baha, kundi kailangan ng malawakang hakbang mula sa lokal na pamahalaan. Sa ngayon, naghahanda na rin ang mga residente sa posibleng epekto naman ng bagyong Obet. Nagsimula na silang magputol ng mga sanga ng puno sa paligid at paglalagay ng sandbag. Ano po kasi ito hindi naman po ito problema ng isang subdivision lang Kabuuan po ito ng buong bayan ng Apalit Ang solusyon po rito, wala po sa aming kapasidad. Nasa kapasidad po ng mga nanunungkulan. Kaya ang panawagan po namin, sana magawan niyo po ng paraan para sa pangkalahatan. Patuloy namang nakabantay ang mga residente at mga otoridad. Ang sitwasyon sa mga bahaging nananatiling lubog sa baha habang naghihintay ng solusyon mula sa pamahalaan sa kanilang matagal ng problema sa baha. Dency Andres, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matinding init ang umiiral ngayon sa ilang bahagi ng North Cotabato. Problema ng mga magsasaka, natutuyo na ang kanilang palayan at iba pang pananim. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Lizelle Nael. Malaki talaga, hindi mabagal maglaki, tapos malanta yung pananim sa sobrang init po. Ramdam ng ilang magsasaka ang matinding init na nararanasan sa kanilang lugar sa North Cotabato. Lugian niya sila dahil hindi man lang nila mabawi ang kanilang ipinuhunan dahil sa epekto ng matinding init ng panahon. Sobra talaga po. Kasi mahina ang, hindi tulad nung kung may tubig, okay ang pananim. Pero pag tagtuyot talaga, walang maani, kunti lang. Yung area namin, rain feed area, kung walang ulan, wala talaga kaming makukuha. Hindi kami makapag-anik. Sa barangay Kabulakan, Matalam, North Cotabato, makikita na tuyo na at nagkabitak-bitak na ang lupa, lalo na ang ilang sakahan dahil sa tinding init. Sa isang rice dryer facility, tuloy pa rin ang trabaho ng mga manggagawa dahil kailangang maghanap buhay kahit pa matindi ang init ng panahon. Gayunman, sinisiguro nilang makasilong at makagawa ng paraan upang hindi maapektuhan ng matinding init ang kanilang kalusugan matapos magbilad ng mga palay. Grabe pong init, kung di pa nagulan. Grabe pong init nun ba? Masakit po sa katawan. Sa ngayon, wala pa sa critical level ang supply ng tubig sa mga irigasyon sa bayan ng Kabakan sa lalawigan. Gayunman, nagsasagawa na ng mga hakbang ang National Irrigation Administration o NIA bilang paghahanda sa matinding init ng epekto ng El Nino. Payo rin ng ahensya sa mga magsasaka, makiisa sa scheduling ng irigasyon para lahat ay makinabang sa supply ng tubig. Ang may papayo ko po sa ating mga magsasaka ay sundin yung ating nakalagay na mga schedule sa bawat IA. Kasi nga,
Kaya po naglagay tayo ng mga schedule kung kailan at anong oras, anong araw ang kanya-kanyang patubig para maayos nating may distribute yung ating patubig. Ayon kay Engineer Rosete, sa mga area na hindi naaabot ng patubig ay nagrarasyon ang NIA ng tubig sa palayan ng mga magsasaka. Kami muna sa NIA ang mga siwa doon sa mga area na di kayang maabot ng patubig. Nandyan yung aming operation boys na laging handa sa pag-deliver ng maayos na patubig. Kasama ang North Cotabato News and Rescue Team, Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 27 at 4 na nagsasabi, "Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Tayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.